Sa video na ito, makikita ang isang lalaking nag-aagaw buhay sa loob ng ambulansya. Kasama niya mga miyembro ng Interagency Council for Traffic na nag-rescue sa kanya. Anong nangyari sa lalaki? Sa isang video naman nakuha sa isang resto bar sa San Jose del Monte, Bulacan, makikita ang isang lalaki na tumutugtog at kumakanta matapos ang huling linya ng kanyang song number. Bigla siyang hinimatay at bumulagta. Medic! Medic, please! Ang dalawang lalaki parehong inatake sa puso. Ayon sa huling report ng Department of Health o DOH, heart disease ang nangunguna sa mga pinaka-nakamamatay na sakit sa buong bansa. Paano nga ba tayo pinangangalagaan ng ating pamahalaan para maibsan ang karamdaman ng Pinoy pagdating sa puso? Sa videong ito nakuha sa Candaba, Pampanga. Kitang-kita ang rumaragasang baha habang dumadaan sa mga bahay at kalsada. Ayan po, di na po makita ang tulay. Sa isa pang video, abot hanggang dibdib na ang tubig sa Hagonoy, Bulacan. Guys, napunta po ako ngayon sa loob ng bahay namin. Ang isa pang barangay sa Kalumpit, bubong ng mga bahay na lang ang makikita. Po ang daan kapag pupunta sa bayan. Dati dito, ano naman sa nakakarsada, kaya puro pakata gamit. Lubog na po ngayon. Lubog na. Ang mga sasakyan, nalubog din sa tubig. Isa sa matinding tinamaan ng ilang araw na pag-uulan itong North Luzon Expressway. Nagbaha yung isang bahagi nito, partikular itong sa may Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Kaya ito ang resulta, napakatindi ng traffic. Yung biyahe na dati napakabilis lang, ngayon maabot ng 2-3 oras. Bakit nga ba ganito kalala ang mga naging pagbaha sa mga lugar na ito? At ano ang plano ng pamahalaan para masolusyonan ang problemang ito? Ito yung video sa loob ng ambulansya habang itinatakbo ang isang lalaki patungo sa ospital. May dalawang Coast Guard personnel sa loob ng ambulansya. Yung isa sa kanila, kalong-kalong ang isang nag-aagaw buhay. Kuha ang videong ito ni Michael Duatin, isang Coast Guard na na-assign sa EDSA para magmando ng traffic noong nakaraang taon. Kasama niya si Coast Guard Jeric Liano na siyang nagpara ng sinasakyan nilang ambulansya. Tulong-tulong sila sa pagsagip sa isang lalaking nag-aagaw buhay. Ano ang kwento sa likod ng video? Nahanap namin sina Duatin at Liano sa kahabaan ng EDSA kung saan nila tinulungan ang lalaki sa video. Nangyari po doon, yung kamag-anak niya na lalaki, pinuntahan po kami, din inassist po namin yung matanda at pinapo sa gilid ng baba ng MRT po, Cabindia Station po. Yung matanda is nahihirapan huminga tapos nangingi siya ng tulong kung pwede bigyan namin ng first aid o magtawag po kami ng ambulansya. Hinala nila na pagod ng husto ang lalaki matapos akyatin ang mataas na footbridge sa Buendia. Doon po siya galing, ma'am, sa may kabila. Galing po siya doon, pakyat dyan hanggang papunta dito, tapos pababa dito, ma'am. O baka na heart stroke siya, ma'am. Yun yung hinala namin nung una. Kasi nung pagbaba niya, pero medyo nanginginig siya, kaya pinarelax lang na po namin. Tinanong po namin kung anong nangyari. Isabi naman po ng kasama niya, medyo nanginginig lang siya, kinakabahan, tapos sumisikip yung dibdib. Dito namin yun po. Sa likod po niyan, ma'am, dyan po namin nilagay yung pasyente natin. Then tinanong po namin kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, parang siyang nahihilo. Dito po ng banda dito, ma'am, hinaharang po ng kasamaan namin yung ambulansya. Para madala na po sa malapit na ospital. Pagdating sa isang ospital, dito nila nalamang inatake sa puso ang lalaki. Mabuti na lang daw at nadala agad sa ospital ang lalaki at naagapan ang sakit. Masaya ako kasi nabalitaan ko na may natulungan kaming tao, ma'am. Na-serve ko yung purpose ko as a member of Philippine Coast Guard.
asawa ng lalaking kumakanta at tumutugtog dito sa stage ang kumukuha ng video na ito. Nakikipag-jam siya kasama niyang kanyang mga kaibigan sa isang bar sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero habang nasa stage siya, tumutugtog at kumakanta, bigla na lang siyang bumulagta. Ang kumukuha ng video, ang may bahay ni Angelito na si Marites. Na-record pa ng kanyang cellphone ang hirap na paghinga ni Angelito at ang kumusyon na nangyari matapos siyang bumagsak. Medic, please! Nung una sabi ko, ano ba to, nagdrama pa? Pero sabi ko, hindi naman niya gagawin yon sa stage mismo. Binitaw ko na yung cellphone ko, tumakbo na ako. Tapos nag-check ako ng pulse. Nakita ko siya, agonal breathing na. Sorry. Pag agonal breathing na, automatic alam mo na yun. Cardiac arrest talaga ang isa yun sa signs. Nag-start na kaagad ako ng CPR. Habang nag-CPR ako, nag-i-scream ako na sabi ko, I need medic. I need medic! Medic, please! Agad isinugod sa isang private hospital si Angelito. Dito na natuklasang na cardiac arrest siya. Kinailangan niyang sumailalim agad sa bypass surgery. Makalipas ang mahigit 2 buwan, patuloy na nagpapagaling si Angelito sa kanilang bahay sa Bulacan. Ipinakita niya ang mga bakas ng ginawang bypass surgery sa kanya noong May 14 nitong taon. So ito yung mga inopera sa akin. Ayan. 3 ugat siya. 3 portions, as meron dito, 2 rito. So yan yung pinalis sa puso, yung mga ugat na barado. Binaliwala na nila yung baradong ugat. Ito yung pinalit niya. Mahigit 2 dekadang nagtrabaho bilang nurse si Marites sa bansang Saudi Arabia. 30 taon namang nagtrabaho bilang civil engineer si Angelito sa parehong bansa. September 2022 nang magpasya silang magretiro at umuwi na ng Pilipinas. Pero ang perang naipon para sana sa kanilang retirement, nabawasan nang mangyari kay Angelito ang medical emergency. Ang mahigit 1 linggong pagkaka-confine kay Angelito at ang kanyang bypass surgery, umabot ng 2.6 million pesos. It was very costly talaga. So we're just fortunate na may naipon kami from working abroad, from working in Saudi Arabia. At least nabuhay ako, miski gumastos kami ng malaki. Pero kung wala siguro, Naisip rin daw nila noong una na magpunta sa public o government hospital. Hindi ko ma-assure sa inyo na ma-operan ka agad si Daddy kasi sa pila ng pasyente ko, pang-8 si Daddy. Tapos nung nagpunta kami sa government hospital, nakita ko how very crowded yung mga tao doon. Nakukumpare ko how lucky we are na may ganito kami. Tapos hindi ko kailangang ipila yung asawa ko, hindi ko kailangang manghingi kahit kanino, na hindi ko kailangang magmakaawa para maoperahan yung asawa ko. Sabi ko, what if wala kami? Anong mangyayari sa amin? Ang kinatatakutan ni Marites, kasalukuyang nararanasan ni Raquel Umali, 45 years old. Ang kanyang asawa na si Michael binawian ng buhay isang gabi bago namin siya nakilala. Bigla po silang tumawag na na mga alas 10. Sini-CPR na po nila yung asawa ko kasi bagsak na daw po yung BP. Kasi yung puso daw po halos bumibilis hanggang sa pahina na po ng pahina yung puso ng asawa ko. Yung gabing po yun na hinihingi nila ng panggamot ng asawa ko. Inanuhan po kami ng resibo na 62,000. Sa po kami kukuha yung araw na yun para lang maibili ng gamot niya. Halos ang hawak lang po namin na pera, lang po, 7,300 lang po. July 9 nang sumama ang pakiramdam ng kanyang mister, kaya agad nilang isinugod sa isang private hospital. Inatake na pala sa puso at na-stroke si Michael. Kung naibigay lang po talaga yung pangangailangan niya, talagang hindi pa siguro siya magkakaganon eh. Ang kalbaryo ni Raquel hindi pa natatapos. Hindi raw niya agad makukuha ang mga labi ng kanyang asawa. Ito po yung namin, yung total namin sa ospital. Yan yung po yung hindi namin talaga ma-settle po talaga doon sa kanila. Kasi gusto rin namin makasama sa bahay, mabigyan siya ng mga maayos na bulol, gano'n.
Kaya lang hindi namin magagawa nun. Kailangan kasi magbabayad pa rin kami kung ano yung kabuuan kasi hindi sila papayag na i-release yung asawa ko. Ngayong araw lalakad siya papuntang barangay hall para humingi ng tulong, hindi na para maipagamot ang asawa, kundi para mabayaran ang balanse sa ospital at makuha ang kanyang asawa. Kaya ang hinihingi lang po sana namin tulong, sana matulungan din kami sa bills namin para siya ay ma-release namin o mailabas sa amin. Lahat po ng institusyon natin ng government, binibigyan po namin sa kanila ng guidance. Makalapit siya sa aming congressman, sa mayors, at saka sa DSWD ng Baclaran, at saka marami pa po. Malayong-malayo pa si Raquel na mabuo ang mahigit kalahating milyong piso. Kaya kahit mahirap, kakayanin, hindi ko na iniisip yung hirap para sa asawa ko. Kailangan ko magpakatatag, lakasan ng loob kasi para sa mga anak ko. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 18.4% ng recorded deaths mula January hanggang November 2022 ay dahil sa ischemic heart diseases. Umabot sa 103,000 ang namatay dahil sa cardiac arrest, heart attack at iba pang mga malubhang sakit sa puso. Ayon sa isang health organization, may iba't ibang rason kung bakit maraming Pilipino ang namamatay sa sakit sa puso. Ang risk factors para sa cardiovascular diseases, yung hindi healthy ang pagkain, kulang ng physical activity, smoking, pag-consume ng alcohol, nagka-cross siya sa lahat ng sektor ng society. Lalo na sa mga mahihirap na walang access sa mga masustansyang pagkain. Pati yung kakulangan ng access sa mga serbisyong medikal. Kadalasan sa mga Pilipino, kung meron silang nararamdaman, hindi mo na sila magpapagamot, di ba? Parang titiisin mo na. Higit pa rito, isang malaking pagsubok din daw ang kawalan ng abot-kayang mga gamot. Malaking tulong raw sana kung may mga libreng maintenance medicine para sa hypertension sa mga health center ng barangay o lokal na pamahalaan. Universal Healthcare Law, wala din kasing mandate na nire-require na mag-provide ang mga government health facilities ng mga gamot na ito ng libre. Ang in charge doon dapat ay ang local government units. Pero ang nagiging problem dito, syempre, ay nagiging based siya sa mga priorities ng ating mga city at municipal at provincial governments. Hunyo nitong taon nagsimula ng bumuo ng bagong insurance package ang PhilHealth para sa mga Pilipinong inatake sa puso. Dahil hindi bumababa ng kalahating milyon ng gastos, ang unang panukala, sasagutin ng ahensya ang angiogram at angioplasty ng mga pasyenteng inatake sa puso, gastos sa ambulansya at ang rehab matapos ang gamutan. Sa ngayon, hindi pa ito formal na naipatutupad ng PhilHealth. The DOH also works hard para po na matrain ang ating mga primary care provider at the rural health units to further screen or risk assess the patients. Then isa rin dito yung pag-promote natin to avail the consulta package by the PhilHealth. Isang sakit sa puso sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Pwede naman sanang mapigilan ng pagtaas ng bilang na ito kung sa lokal na pamahalaan pala ang tutugunan na at matutulungan ang may mga ganitong kondisyon. Sana ay maipatupad agad at mapondohan ng mga programa para hindi maghingalo o lumala pa ang kondisyon ng mga nangangailangan nito. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Sa drone footage na ito, mistulang karagatan ang lugar na ito sa Kalumpit, Bulacan. Ang nasa video, residential area na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Nito lang Miyerkules, napasok ng Reporter's Notebook ang Barangay Gugo. Isa ito sa pinakalubog na barangay sa Kalumpit. Ang dinadaanan ng bangka ngayon, main road pala ng barangay. Sa videong ito, kita pa ang kalsada bago magbagyo. Pero ngayon, mistula na itong dagat. Lampas tao rin ang lalim ng baha sa parteng ito ng barangay.
Kasama namin sa bangka ang barangay tanod na si Donato. Nakarsada mo. Malalim na ngayon yan. Huwag na, papapunta sa bayan. Dati dito, noon naman sa nakakarsada, ngayon puro bangka na gamit. Kapansin-pansin din ang mga sasakyan at tricycle na lubog sa baha. Hindi raw kasi nila inasahan ang biglang pagtaas ng tubig, kaya hindi nila nailikas ang mga sasakyan. Ang simbahan at eskwelahang ito, hindi na rin nakaligtas sa baha. Ang ilang mga bahay, halos bubong na lang ang makikita. Marami. Ibe sa mga kapag-anak sa malalayong lugar na kwan. Iba yung alang kapag-anak dito na sa school. Dahil meron kaming dala ng evacuation dito, nalubog din. Pero ang mga residenteng may second floor ang bahay, nagpasyang hindi na umalis. Lalim po! Hindi pa kayo lumiligas! May second floor naman po, wala namang pag-evacuationan eh, gano'n eh. Magamit po. Yung mga second floor naman po, kahit na medyo sardinas na lang sa pagtulog, napapagtsagaan na rin po. Ipinakita sa amin ni Aling Cecilia de la Cruz, 50 years old, ang loob ng kanilang bahay. Ito, hirap. Hirap sa buhay, lagi nakababad pagkagising sa umaga para makapagluto. Itong part na to, ano po ito dati? Sala. Yung sala namin sa dining namin dito. Ngayon, naging tambakan na lang siya ng scaffolding na mga gamit. Yung supa namin, ayun, malapit na sa kisame. Ang second floor ng kanilang bahay, pinasadya talaga nila para sa mga pangyayaring tulad nito. Minsan na rin daw kasi silang nalubog sa baha noong 2009. Yung undoy no na talagang lumikas kami kasi as in talagang nagpastao na sa loob ng bahay. Tsaka ngayon. Pero kung wala pa kami itaas, eh baka lumikas na rin kami. Hindi ka talaga makatulog. Kasi iniisip mo, baka bukas pagising yung tinaas mo, nakagataw na naman. Dahil ilang araw ng lubog sa baha, ang ilang kasama nila sa bahay, nagkaroon na raw ng sugat sa paa. Ayun, yung mga bangkero po namin, yung mga lalaki po talaga, kung meron po makapagbigay ng gamot sa alipunga, talaga pong, yung mga lalaki po kasi hindi pwedeng hindi lulusong eh. Ang ilang residente ng Gugo, nagpunta na sa evacuation center. Ang problema ng puntahan namin ito, lubog din ang unang palapag ng evacuation center. Ayan po, nalubog po siya. Yung nakabakwait po dyan sa ibaba, dinala namin sa school. Tapos yung iba po dito. Isa sa mga nag-evacuate dito si Mirna Cruz. 4 na araw na ako dito. Medyo po hindi okay kasi maraming mga nabasang mga gamit sa bahay namin. Mula sa second floor ng barangay, makikita pa ang bubong ng tindahan at bahay ni Mirna. Lugi na po. Pagbabaw ng tubig, wala na kaming puhunan kasi lubog na. Kanina po tanghalian namin sardinas na may sayote. At saka po galunggong na paksiw. Ayun natira po namin hanggang kapunan pa. Ang daing ng mga apektado ng baha, wala na silang makakain at maiinom na tubig sa mga susunod na araw. Naawa ko sa kanila pero di naman po kaya ng aming budget sa barangay ang matugunan yung mga pangangailangan ng kabarangay ko. Kaya po humihingi rin kami ng tulong sa local government at saka sa provincial government. Hello po, ngayon nandito tayo sa Barangay Palapat upang ipakita po kung gaano nakalalim. Sa cellphone video na kuha ng residenteng si Hendrix Gomez sa Hagonoy, Bulacan, makikita ang hanggang dibdib na baha na pumasok na rin sa loob ng kanilang bahay. Ayan. At nilubog na rin po ang mga kabayan. Ayan po, baka rin po aming dinadaanan. Mataas po ang aming bahay na hanggang bewang. Ngayon inabot na po. Ayan. Makikita nyo po, pinasok na po ang aming bahay. Kwento ni Hendrix, madalas bahain ang lugar nila pero ngayon lang daw tumaas ang tubig na hanggang dibdib. Kasi kami yung pinakamababang area sa bandang Bulacan eh. Sa amin tapon lahat ng tubig. Ganun din pagka nag-high tide, tumataas din yung tubig. Ang kinababahala niya ay magtatagal pa ang baha dahil sa patuloy pa rin na pag-ulan. Matagal ngayon kasi mag-iisang linggo na hindi pa rin umuupa. Susunod, isa sa matinding tinamaan ng ilang araw na pag-uulan itong North Luzon Expressway.
Nagbaha yung isang bahagi nito, particular itong sa may Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Kaya ito ang resulta, napakatindi ng traffic. Yung biyahe na dati napakabilis lang, ngayon maabot ng 2-3 oras. Isa sa matinding tinamaan ng ilang araw na pag-uulan itong North Luzon Expressway. Nagbaha yung isang bahagi nito, particular itong sa may Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Kaya ito ang resulta, napakatindi ng traffic. Yung biyahe na dati napakabilis lang, ngayon maabot ng 2-3 oras. Pero bukod sa pag-ulan, may isa pang itinuturong dahilan kung bakit patuloy ang paglubog ng bahaging ito ng Bulacan. Ayon sa University of the Philippines National Institute of Geological Sciences o UPNIGS, isang natural na proseso o phenomenon ang nangyayaring pagbaba ng lupa o tinatawag na land subsidence sa Hagonoy, Bulacan. Ayon sa UPNIGS, kumpara sa milimetro na natural na ibinababa ng lupa kada taon sa Metro Manila at mga karatig probinsya, nasa 2 hanggang 3 sentimetro kada taon na daw ang pagbaba ng lupa. Isa ang probinsya ng Bulacan sa mga lugar na nakitaan ng mabilis na pagbaba ng lupa. Dagdag pa rito ang pagtaas ng level ng tubig dagat o sea level rise na nangyayari sa buong mundo. Meron pa rin may mga tubig at malaki pa rin, naka-stagnant pa rin yung tubig. Hopefully, by this coming days ay wala nang ulan, wag lang babagyo para bumaba na yung tubig. Para yung ibang mga nasa evacuation center makabalik na rin. Nito lang Lunes, isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan dahil sa malawak na pinsala dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Senate Majority Floor Leader Senator Joel Villanueva, may 183 billion pesos na pondo ang Department of Public Works and Highways o DPWH para matugunan ang malaking problema ng pagbaha sa bansa. There's 183 billion pesos flood control program this year alone, and yet nothing is happening. So, aminin natin, no? Aminin natin. Palpak yung national government in addressing our flood control program. Kada taon, nasa 20 bagyo ang humahagupit sa bansa. At kasabay nito ang pagbaha sa maraming lugar. May pondo naman daw para sa mga flood control project. Ang masaklap, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar ngayon sa Luzon. At habang sinusolusyonan nito, agarang tulong ang kailangan ng mga naapektuhan. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.